Kabanata 1391. Paglalakbay. Tiningnan ni Tir Summers ang oras at tinukso si Juan Yates, mag-aalas 3 na ng hapon dito, mag-aalas 9 na ng gabi sa tabi mo, tapos handa ka pang matulog. Hindi ka naman talaga ganyan, tama ba? Kilalang kilala ni Tir si Juan. Ang taong ito ay isang nightclub reveler. Kaya naman, tulad ng inaasahan, alas 9 ng gabi ay siguradong simula ng nightlife para sa kanya. Sa pangkalahatan, ang kanyang gawain ay nagsimula sa paghahanap ng biktima bago maghating gabi sa nightclub. Pagkatapos, dadalhin niya ang kanyang target pabalik sa hotel para sa mga laro sa hating gabi at matutulog sa alas 3 ng umaga. Kinabukasan, madyay gising siya ng mga alas 8 ng umaga. Nabuhay si Juan bilang isang tunay na dalubhasa sa pamamahala ng oras. Pero, alas 9 pa lang ng gabi ngayon, pero narinig ni Tir si Juan na matutulog na siya. Ang nabanggit lang niya ay pambihira gaya ng hindi niya inaasahan. Awkward na tumawa si Juan sa kabilang dulo ng telepono. Paliwanag niya, ano ang masasabi ko bukod sa na-train ako ng mabuti ng misis ko. Boss, kapag si nanay ang nag-uudyok, I just can't help it. Ha 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 ha. Kumagalpak ng tawa si Tir habang sinabing, matulog ka na. Matulog ka na. Bukas pa natin ito pag-uusapan. Okay, boss. Pagkababa ni Tir ng telepono ay hindi na siya nagmadaling pumunta sa kama bagkus ay tinulungan niya si Winifred Zia na mag-impake ng kanilang mga bagahe. Matapos maimpake ang mga bagahe, gayunpaman, wala pa ring ganang matulog si Winifred. Kaya, sa halip, pumunta siya sa silid ni Vega Summers at Alter Summers para makasama sila. Sabay punta ni Tir sa kwarto ni Cyrene Summers para patulugin ang anak. Ang mag-asawa ay maglalakbay para sa 1 linggo o higit pa sa susunod. Dahil nagkaroon sila ng mga anak, ipinasa ni Winifred ang maraming gawain ng kumpanya kina Joseph Zia at Graham Davies. Samantala, mananatili siya sa bahay kasama ang mga bata. Ngayong nakasanayan na ni Winifred ang araw-araw na kasama ang kambal, siguradong medyo nag-aatubili siyang iwan sila ng biglaan sa loob ng mahabang panahon. Isa pa, masyado pang bata ang kambal ngayon. Kaya hindi nila madala ang mga sanggol. Si Cyrene naman, dahil gumaling na ang kanyang nagngangalit na dugo, pinabalik siya ni Tir sa paaralan. Gayunpaman, dahil ang maliit na batang babae ay kailangang pumasok sa paaralan ngayon, hindi niya maaaring isama ang kanyang mga magulang. It took Tir until midnight bago niya pinatulog si Cyrene. Sa oras na ito, ang dalawang maliliit na bata, sina Vega at Alter, ay pambihira pa ring masigla. Gising pa. Nang itulak ni Tir ang pinto at pumasok sa silid ng mga bata, nakita niya ang mga sanggol na nakatitig sa kanya ng malalaking mata at humahajejek. Hindi niya maiwasang maglakad at yakapin si Alter. Sleep, sleep, my precious. You're sleeping under the deep blue sky. Nagsimulang kumanta si Tir. Naaliw sa pagkanta niya ang asawa na nasa tabi niya. Halos maluha siya sa tuwa. Naaliw din ang dalawang musmo sa pagkanta ni Tir at muling nagpakawala ng hajejek. You'd better stop singing. The more you sing, the more energetic the babies are. Itinulak ni Helen Cole ang pinto para makapasok sa silid. Una, walang magawa siyang tumitig kay Tir, pagkatapos ay inagaw niya si Alter mula sa mga braso nito at pinagalitan, tingnan mo. Hindi mo man lang mahawakan ng tama ang isang bata sa iyong edad. Napakabata pa ng sanggol na ito at hindi maaaring hawakan ng patayo. Kung hindi, ito makakaapekto sa kanyang cervical spine. Oh, medyo napahiya si Tir dito. Kinaway-kaway ni Helen ang kanyang kamay at hinimok, magmadali kayong dalawa at matulog na kayo. Kailangang maaga kayong sumakay bukas ng umaga, kaya ipaubaya na lang sa akin ang kambal. Sige. Hindi tinanggihan ni Tir at Winifred ang alok niya. Gabi na talaga ngayon. Kaya naman, sabay-sabay na bumalik ang dalawa sa kani-kanilang silid na masunurin. Lumipas ang gabi, bago magising si Cyrene at ang kambal kinaumagahan, nagmamadali na sina Tir at Winifred papuntang airport dala ang kanilang mga bagahe. Sina Achilles at Cyrus Label ang naghatid sa kanila doon sakay ng kotse. We can't even be there for President Yates' wedding. How could he goes as far as to issue such a ban? Habang nasa daan, nagalit si Achilles. Bilang isa sa 18 general ng Regal Palace, mahigpit ang kanilang relasyon ni Juan. Noong una, naisip nila na dahil ikakasal na ang kanilang kapatid, lahat ay maaaring lumipad para sa isang pagtitipon. Gayunpaman, hindi nila akalain na ang gobyerno ay magiging pagbawalan silang makapasok sa bansa. Kalimutan mo na ito.
Ang ating Regal Palace ay maaaring umabot sa abot ng kakayahang makamit ang ganoong antas na nakakatakot sa soberanya ng isang bansa. We should feel honored by that. Sabi ni Tyr, dahil karamihan sa ating mga tao ay hindi makapunta para dumalo sa kasal ni Old Yates sa pagkakataong ito, pagkatapos ng kasal, dadalhin ni Juan si Mona sa headquarters para sa isang make-up na kasal. Sa panahong iyon, lahat ay maaaring magdiwang para sa kanya. Iyon lang ang magagawa natin. Kinagat ni Achilles ang kanyang labi. Tapos, napalingon ng malaking lalaki kay Xerxes Label na katabi niya at tinukso, Xerxes, tignan mo nga kayo ni Xantes sa panahon ngayon. Kayong dalawa lang ang hindi makontento sa isa't isa. Paano naman ito? Kapag dumating na ang panahon President Yates to have a make-up wedding, why don't you and Xantes also held your wedding together with them sa ganoong paraan, magkakaasawa at manugang ang ating Regal Palace, di ba? May death wish ka ba o ano? Tinitigan ng masama ni Xerxes si Achilles. Bagamat medyo nagbago ang kanyang personalidad matapos makasama si Xantes, ang kanyang mga titulo bilang Regal Palace Black Widow, Poison Ivy, at The Wicked Witch ay talagang hindi walang kabuluhan. Pagdating sa paglaban sa kapangyarihan, si Xerxes ay maaaring nasa ilalim ng 18 general. Gayunpaman, kakaunti lamang sa mga general at makalangit na hari ang nang-ahas na guluhin siya. Ang babaeng ito ay palihim na magpaparamdam sa kanila ng sakit. Kung banggitin lamang ang ilan, ang isa ay maaaring magkaroon ng mataas na lagnat, pananakit ng lalamunan, o kahit na mahina. Pagkadating sa airport ay bumalik sina Achilles at Xerxes habang si Tyr at Winifred naman ay pumasok sa departure hall. Matapos makumplito ang lahat ng formalidad, halos alas 11 na ng umaga nang lumipad ang eroplano. Ang Airbus ay pumailan lang ng mataas sa langit at lumipad. Samantala, nakasakay na si Clifford Han sa eroplano isang araw bago sila. Walang direktang flight mula sa kanyang lokasyon, kaya kailangan niyang lumipat sa kalagitnaan. Give or take, ang kabuoang oras ng flight niya ay mahigit 20 oras. Dahil dito, sila ni Tyr ay darating ng halos magkasabay. Sa eroplano, nakatitig si Winifred sa mga ulap sa labas. Medyo seryoso ang ekspresyon niya. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang kaseryosohan ay may bakas ng tensyon. Hinawakan ni Tyr ang kamay ni Winifred at nakangiting tinanong siya, ano bang iniisip mo, babe? Hindi ito ang unang beses mong lumipad. Kaya bakit parang kinakabahan ka? Not exactly nervous, umiling si Winifred at nagpaliwanag. Honey, naalala mo ba noong huling beses tayong nag-family trip? Tumango si Tyr. Of course, I remember. Fairy Mountain. Oo. Speaking of the Fairy Mountain trip, parang mas kinabahan si Winifred. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakbay na iyon ay gut-wrenching. Hindi lamang sila nakaakit ng maraming international assassin at mersenaryo, ngunit nakaakit din sila ng nakakatakot na kaaway tulad ng Dark Shira. I have this nagging feeling that something is not right. I think our trip will not be as smooth as we imagine it to be. Nag-o-overthink ka. Mahigpit na hinawakan ni Tyr ang kamay ni Winifred. Inaliw niya ito, ikakasal na si Juan, at ang asawa niya ay si Mona. Siya ang batang prinsesa ng ma-royal family. Ang kanilang pamilya ay nasa tuktok ng royal hierarchy. Kaya walang mangyayaring masama. Maaaring dahil na trauma ka kanina sa hitsura ni Dark Shira sa Con City. Pero, huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Tama. Tumango si Winifred. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Tyr sa kanyang palad at medyo nakaramdam ng kagaanan sa kaibuturan. Kabanata 1392. Isang masamang premonition. Hawak-hawak pa rin ni Tyr Summers ang kamay ni Winifred Zia, at ayaw nitong bumitaw dahil ayaw niyang ma-stress ang asawa. Samantala, isang indikasyon din ito mula sa kanya para ipakita kay Winifred na nandyan siya para sa kanya kahit anong mangyari. Matulog ka na. Doon na tayo paggising mo. Okay. Masunurin namang tumango si Winifred. Pagkatapos, pumikit siya. Malamang dahil medyo late na siyang nakatulog kagabi kaya maya-maya lang ay nakarinig si Tyr ng mahinang hilik mula sa kanya. Hindi naman gaanong inaantok si Tyr. Matapos masiguradong nakatulog na si Winifred, ibinoling niya ang ulo niya at dumungaw sa bintana. Nasa harapan niya ang mga puting ulap. Kapag ang eroplano ay naglalakbay sa dagat ng mga ulap, ito ay nagbigay sa isa ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan dahil ang isa ay hindi alam kung saan patungo ang eroplano. Out of the blue, medyo naging uneasy din ang puso ni Tyr.
Kung tutuusin, siya rin ay may kutob na ang kanilang paglalakbay ay maaaring hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Ngunit hindi nagtagal ay napatahimik niya ang sarili. Siguro, ito ay may kinalaman sa kanya na naranasan ang napakaraming bagay sa mga nakaraang taon na hindi niya kailangang mag-alala. Mabilis na lumipas ang ilang oras ng biyahe. 3:00 ng hapon, lumapag ang eroplano sa paliparan. Sa oras na ito, ang eroplano ni Clifford Han ay lumapag na ng 20 minuto kanina. Hinihintay na sila ni Juan Yates sa entrance ng airport kasama si Mona Ma. Pagkababa ni Natir at Winifred sa eroplano, lumabas ang mag-asawa sa VIP passageway. Nakita nila si Clifford, Juan, at Mona na nakatayo sa malayo. Pinagtitinginan sila ng mga kaibigan nila. Boss, hipag. Nang makitang lumabas ng airport si Natir at Winifred, sinigawan sila ni Juan sa unang pagkakataon. Ang Juan ngayon ay tila napakataas ng loob. Obviously, after this guy got together with Mona, he was dropped his former disolute. Samantala, si Mona ay nakasuot ng katulad ng dati, sa masikip na damit at buhok na nakapusod, na nagbibigay ng isang matapang at kakilakilabot na impresyon. Siguro pagod na kayong dalawa sa paglalakbay nyo. Naglakad si Juan at ang iba papatungo sa dalawa at nagpakita ng matinding pag-aalala sa kanyang mga bisita. Ate, welcome. Bilasan mo na. Ibigay mo sa akin ang iyong bagahe. Agad namang lumapit ang isang nakaitim na lalaki sa likod ni Juan para tulungan si Natir at Winifred na bitbitin ang kanilang mga bagahe. Sa tabi ng kalsadang hindi kalayuan, 2 itim na sasakyan ang matagal nang naghihintay sa kanila. Nasaan ang Iron Mask at Don Quixote? Tanong ni Tir. Sagot ni Juan, nalaman nila na kanina pa kayo pupunta. So, the two of them have to arrange many things in advance over at Regal Palaces branch. Dapat ay halos tapos na sila ngayon. Sasama sila sa amin mamaya. Boss, I have specially arranged a dinner party to receive you guys tonight. Punta muna tayo sa manor at magpahinga sandali. Aalis tayo para sa party mamaya kapag dumating ang Iron Mask at Don Quixote. Oo naman. Sumakay ang grupo sa kotse at nagmaneho patungo sa direksyon ng manor. Ang Mega Manor ay matatagpuan sa Hilagang Distrito. Sinakop nito ang isang napakalaking lugar, at ang kahangahangang dekorasyon sa loob ng gusali ay talagang hindi maihahambing sa manor sa Celestial Empire. Sa kabuuan, hindi labis na ilarawan ang manor na ito bilang isang maliit na palasyo. Boss, itong manor na ito ay bigay sa akin ng ama ni Mona na si Walter. So, dito na tayo titira pagkatapos kong ikasal kay Nana. Hehe. Tumawa si Tir. Saglit niyang pinagmasdan ang paligid. Tapos, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. You chap, no wonder you are willing to stay. Ang pamumuhay dito bilang local tyrant ay tiyak na mas komportable kaysa sa pag-amok sa rain. Sa Five Heavenly Kings, ikaw ang namuhay ng pinakamaginhawang buhay. Paulit-ulit na umiling si Juan at sinabing, pagdating sa pagiging malaya at madali, hindi ito kasing ganda kapag kasama ko ang mga kapatid ko. Ngayon, nakagapos na ako. Hindi ako naniniwala noong sinabi ng mga tao ang kasal ay ang libingan ng pag-ibig, ngunit ginagawa ko na ngayon. Juan, anong pinagsasabi mo? Ang mga salita ni Juan ay narinig ni Mona, na nagkataong naglalakad papasok na may dalang pinggan ng prutas. Sumabog siya sa lugar habang tinitigan ng masama ang kanyang malapit ng maging asawa. Ang prinsesa ng Ma-royal family ay hindi kailanman isang babaeng may banayad na karakter. Bahagyang natigilan si Juan bago ngumiti ng papuri. Baby, nagbibiro lang ako sa amo ko. You cannot take it to heart. It is the blessings from my past lives to be able to marry you. Ha ha ha. Hindi napigilan ni Natir at Clifford ang tumawa ng malakas sa gilid. Ang chap na ito ay walang takot sa nakaraan, ngunit ngayon siya ay naging isang tao na natatakot sa kanyang asawa. Kinurot ni Winifred si Tir sa braso at tinukso, Tir, ang lalim ng iniisip at nararamdaman ni Juan tungkol sa pag-aasawa. Do you share his feelings? Anong klaseng pakiramdam? Tir schemed. And then he replied, It is the blessings of my past lives to be able to be with you. Tama na. Halika dito at kumain ng mga prutas. Inilapag ni Mona ang platter ng prutas sa coffee table. Pagkatapos, lumapit siya para hawakan ang kamay ni Winifred at sinabing, Sister Winifred, welcome to be our guest. Sana maging komportable ka sa stay mo dito. I am comfortable. Of course, I am. Nakangiting sagot ni Winifred.
Salamat sa mainit na pagtanggap. Nagpatuloy sa kwentuhan at tawanan ng grupo. Hindi nagtagal, isang J-class na jeep ang dumaan sa manor. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, lumabas sa kotse ang dalawang lalaki. Ang isa sa mga lalaki ay nakasuot ng half-iron mask, habang ang isa naman ay nakasuot ng tuxedo. Ang duo ay walang iba kundi ang Iron Mask at Don Quixote. Boss, President Han. Pagkababa ng dalawa sa jeep, ang una nilang ginawa ay naglakad paakyat kay Tyr at sa iba pa. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng dalawa kina Tyr at Clifford. Kanina pa, nakangiting bati ni Tyr sa dalawa. Oo, matagal na. Pero boss, halos hindi ka na pumupunta dito. Kaya ngayong gabi, hindi na tayo dapat bumalik ng matino. Oo, gawan natin ng gabi. Pagkasabi niyo ay lumingon ulit si Iron Mask at Don Quixote kay Winifred. Si Don Quixote, na laging mahilig maglaro, ay agad na nakabunot ng magic stunt sa pamamagitan ng paghahandog ng bouquet kay Winifred. He phoned, "Sister-in-law, you look even more beautiful and charming than before." Salamat. Awkward na kinuha ni Winifred ang mga bulaklak. Pagkatapos, binigyan ng sipa ni Tyr si Don Quixote sa puwitan. Tapos, pinagalitan niya, "Ilayo mo muna yung paglalandi mo sa asawa ko." Nahihiyang tumawa si Don Quixote at patuloy na hinihimas ang kanyang puwetan. Sumunod si Clifford, inakbayan si Don Quixote, at tinuya siya, "Sa lahat ng mga kapatid ng Regal Palace, ikaw lang at si Old Yates ang pinakagustong maghasik ng iyong mga ligaw na oath. Ngayon, si Old Yates ay tumira na. Paano ka naman? Gusto mo pa bang ituloy ang Berwan? Anong nagmamadali?" Inilibot ni Don Quixote ang kanyang mga mata kay Clifford at sinaway, "Napakaraming kapatid sa Regal Palace ang walang asawa. Wala pa akong sapat na saya. To be precise, I am different from Juan because I put in my true feelings in every one of my mga relasyon." Dahil sa sinabi ni Don Quixote, napaikot ang mata ni Mona sa gilid. Hindi na siya makapaghintay na umakyat doon at sakalin ang lalaking iyon. Instead, she cursed. There was a celeb in other country who kicked up a fuss by threatening suicide the last time. Ikaw iyon, di ba? Kabanata 1393. Zikma. Nagmamadaling paliwanag ni Don Quixote, dahil iyon sa hidwaan niya sa mga ahensya. Matagal na akong nakipaghiwalay sa kanya. Nakipaghiwalay ha. Muli siyang inirapan ni Mona. Matapos ang pagdating ni Don Quixote at Iron Mask, si Tyr at ang kanyang mga kaibigan ay nanatiling pabalik sa manor ng kaunti pa. Pagkatapos, ng halos gabi na, marami pang mararangyang sasakyan ang dumaan sa bakuran ng manor. Bumukas ang mga pinto ng mga sasakyan, at lumabas sa sasakyan ang isang lalaki na halos kasing edad ni Tyr at iba pa. Ito ay isang lalaki na may magandang ugali at sa likod niya ay isang grupo ng malalaking lalaki na naka-black suit at puting guwantes. Sa hitsura pa lang, masasabi na sa aura ng malalaking lalaking ito na ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng malakas na lakas sa pakikipaglaban. Bukod dito, hindi mapag-aalinlanganan na sila ay may background sa militar. "Kuya!" Nang makita ang lalaking naglalakad ay agad siyang nilapitan ni Mona. Ngumiti ang lalaking iyon at niyakap si Mona at nagpaliwanag, "Kaayos lang lahat ng hinihiling mo, kaya medyo na late ako ng dating." "Ayos lang. Nandito na lahat ng bisita. Pakilala ko kayo." "Okay." Dahil dito, kinaladkad ni Mona ang binata sa harap ni Tyr at sinabing, "Ito ang ampon ng aking ama. Ang pangalan niya ay Zikma, mas matanda siya sa akin ng 2 taon, isang kuya ko." Pagkasabi nun, tinuro ni Mona si Tyr at ang iba pang katabi niya at isa-isang pinakilala, "This is Tyr Summers, Palace Master of Regal Palace, once boss." Nagmamadaling itinaklap ni Zeke ang kanyang mga kamay at binati si Tyr ng isang suwadi crop na nagmamadaling tumugon sa parehong pagbati. Nagpatuloy si Zeke, "Marami nang narinig tungkol sa iyo dati, Mr. Summers. Sa wakas ay nakilala na kita ngayon. Ikaw ay eksakto tulad ng sinasabi nila. Isang lalaking may dominanteng aura. Nambobola yan." Pumalaklak si Tyr. Kaagad pagkatapos, nagpatuloy si Mona sa pagpapakilala, "Ito si Miss Winifred Zia, ang asawa ni Mr. Summers. Ito si Clifford Han, ang Eastern King ng Regal Palace, at sa tabi niya, nakilala mo na si Don Quixote at Iron Mask dati." Isa-isa silang binati ni Zeke at sumaludo, "Welcome everyone, I am very honored to get to know all of you, the big shots of Regal Palace. Labis kaming natutuwa na makilala ka rin." Isa-isang nakipagkamay sina Tyr, Clifford, at iba pa kay Zeke.
Pagkatapos ng tamang pagpapakilala, sinabi ni Zeke, alam ko na mayroon kaming mahahalagang bisita na darating ngayon, kaya't hiniling sa akin ng aking kapatid na babae at bayaw na mag-ayos ng maaga. Gayunpaman, dahil karaniwan ay hindi kami nakatira sa Bangkok kundi sa Phuket, sana pagtiisan nyo kaming lahat kung may kulang mamaya. Ang unang impresyon na ibinigay ni Zeke kay Tyr at sa kanyang kaibigan ay hindi kapani-paniwala. Hindi lamang maamo at matikas ang binatang ito, kundi magalang at magalang din ang pakikitungo niya sa mga tao. No wonder karapat-dapat siyang maging King Ma, ang napiling talento ni Walter Ma dahil tinanggap ni Walter si Zeke bilang kanyang ampon, nangangahulugan ito na ang lalaking ito ay may ilang kalakasan. Hehe. Ang bait naman ni Kuya Zeke, sabay sagot ni Tyr. Tiningnan ni Zeke ang oras bago niya isiniwalat ang plano. Ang lugar na nabook ko ay tinatawag na Happy Clubhouse. Ito ang pinakamalaking business club at sikat sa ating bansa, na lubos na nagustuhan ng maraming lokal na senior elite at hotshots. Magkakaroon ng malakihang cabaret show doon ngayong gabi. Umaasa ako lahat ay magkakaroon ng magandang oras. Kung ganoon, punta tayo dyan ngayon. Ang mga tulad ni na Don Quixote at Juan ay higit na mahilig sa mga tinatawag na corroboree, party at kung ano-ano pa, naghihingalo silang makarating doon, kaya't sabik na sumang-ayon ang dalawa sa ayos. Ano? Nangangati ka na naman na ituloy. Inikat ni Mona ang kanyang ulo at binigyan si Juan ng masamang tingin. Agad na naramdaman ni Juan ang lamig na tumakbo mula sa kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang bungo. Nagmamadali niyang ipinaliwanag ang sarili, ano ang pinagsasabi mo? I am going to marry you soon. I am not interested in other women. At saka, ang dami kong kapatid na nandito. Can you show me some respect and go softer on me? Hehe. I think sarili mo ang dapat sisihin sa magandang pasaway na yan. Nakangiting tinukso ni Tyr si Juan, a guy like you needs a woman like Nana to put you on a leash. Kung hindi, hindi mo alam kung paano pigilan ang iyong masasamang intensyon. Nagtatawanan ng grupo ng mga tao habang papasok sila sa mga sasakyang minamaneho ni Zeke at ng iba pa. Pagkatapos, nagmaneho sila papuntang Happy Clubhouse. Halos madilim na nang makarating sila sa clubhouse. Bagamat ang isang lungsod tulad ng Bangkok ay hindi kasing unlad ng mga pangunahing lungsod sa Celestial Empire, ito ay pinagsama sa kakaibang istilong Thai sa lahat ng dako, nakaakit-akit sa sarili nitong karapatan. Ang Happy Clubhouse ay ang pinakamalaking club. Ito ay sikat sa bansa. Ang mga pumunta dito para masayang ang kanilang pera ay karaniwang mayayaman at maimpluwensyang tao mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang may-ari ng Happy Clubhouse ay si Happy mismo, isang lalaki na sinasabing pinakamayaman. Siya ay nireranggo sa nangungunang 10 pinakamayayamang tao. Bagamat sinabing ordinaryong underground big shot lang si Happy sa isang dekada na ang nakalilipas, nagawa niyang makaipon ng napakaraming yaman sa ganoong kaikling panahon dahil sa Happy Clubhouse. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng club, nakipagkaibigan si Happy sa hindi mabilang na maimpluwensyang mga tao at nilero iyon sa kanyang kalamangan upang bumuo ng kanyang sariling negosyo. Kung ibang clubhouse lang ito, baka kinuha na ni Zeke ang buong clubhouse. Ngunit hindi dito. Pagkatapos ng lahat, kahit na maraming mga maimpluwensyang tao na nagnanais na pumunta dito upang sunugin ang kanilang kapalaran ay kailangang magpareserba ng maaga. Habang si Zeke, kasama ang kanyang mga koneksyon at kontak, ay nakinabang lamang sa paggawa ng reserbasyon ng mas maaga at nag-book sa kanilang sarili ng mas magandang booth sa club. Siyempre, hindi pinakita ni Zeke ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng royal family ni Ma, kung tutuusin, dahil sa katayuan ng kanilang pamilya bilang mga royalty, maaari itong magdulot ng napakaraming hindi kinakailangang abala, at walang kabuluhan ang pagdaan sa lahat ng iyon. Sawadika! Pagkababa ng grupo sa sasakyan, isang espesyal na porter ang sumalubong sa kanila, tinulungan silang iparada ang kanilang mga sasakyan, at dinala sila sa clubhouse. Ang clubhouse ay walang alinlangan na iba sa mga nasa Celestial Empire. Pagkapasok sa gusali, ang interior na sumalubong sa kanila ay hindi eksaktong lobby o silid para sa paliguan at kainan, ngunit isang napakalaking manor. Mayroong iba't ibang istilong Thai na arkitektura at kasangkapan sa loob ng manor. Sa loob ay isang open-air theater na halos kasing laki ng soccer field. Bagaman ang teatro ay itinayo sa isang mataas na plataporma, malamang na ginawa ito upang idaos ang mga pagtatanghal mamaya. Ang mga upuan sa loob ng teatro ay hindi nakaayos sa mga hilera pagkatapos ng mga hanay ngunit nahahati sa sunod-sunod na booth, kung saan ang bawat booth ay iba-iba ang laki mula sa harap hanggang sa likod.
Ang pinakamalaking booth ay kayang tumanggap ng 40 hanggang 50 bisita. Sa paghahambing, ang mga mas maliit sa likod ay may kakayahang maglagay ng 7 o 8 bisita. Pinabook ni Zeke ang booth na nasa pinakaharap. Ito rin pala ang pinakamalaking booth. Nag-debrief siya sa kanila, may magaganap na malaking cabaret performance dito sa GLIT. Kung may kailangan ka sa pagitan, maaari mo akong tawagan palagi. Siyempre, para kay Don Quixote at sa iba pa ang mga salita ni Zeke. Ang ibig niyang sabihin sa pangangailangan ay natural na tumutukoy sa ilang espesyal na kaayusan. Pumunta si Tyr dito kasama si Winifred, kaya hindi siya pwedeng maging interesado sa mga iyon. Para naman kay Clifford. Parang wala siyang interes sa mga babae. Kabanata 1394. Happy Clubhouse. Dinalhan sila ng mga staff ng club ng iba't ibang merienda, inumin, at beer. Ang lahat ng iyon ay tila may magandang kalidad at mahal. Samantala, mayroon ding mga itinalagang waiter na tumayo upang magbigay ng propesyonal na serbisyo sa mga bisita. Unti-unting napuno ng mga bisita ang ibang mga booth sa paligid nila. Bawat isa sa mga bisitang ito ay may marangal na aura. Napakaraming banyagang mukha mula sa iba't ibang bansa. Dapat silang maging mga panauhin ng mga Thai dignitaries at noblemen na naglakbay mula sa malayo inimbitahan ng kanilang host, ang kanilang mga bisita dito upang ipakita ang kanilang mabuting pakikitungo. Makalipas ang halos kalahating oras, opisyal na nagsimula ang pagtatanghal. Ang buong programa ay tumagal ng halos 3 oras. Ang lahat ng mga pagtatanghal ay lubos na naaayon sa istilong Thai na may mga iba't ibang pag-awit, sayawan, magic show, Muay Thai, animal show, at acrobatics, na nagpapataas ng buhay na kapaligiran ng eksena ng sunod-sunod hanggang sa kasukdulan nito. Ang kagandahan ng mga tila ordinaryong palabas na ito ay maaari lamang ganap na maranasan sa presensya. Bilang karagdagan, mayroong isang pambihirang ladyboy na pagganap sa pagitan. Lahat sila ay mas kaakit-akit kaysa sa mga babae dahil sila ay nagmula sa iba't ibang mga beauty contest. Sa huli, may iba't ibang hotshots na nag-perform sa finale. Ito ay isang medyo kakaibang karanasan pagkatapos panoorin ang buong pagtatanghal. Lumipas ang oras nang hindi napapansin. Si Tyr at ang kanyang mga kaibigan ay nakaupo sa mga booth, nag-e-enjoy sa alak habang nag-uusap sila. Ang kapaligiran ay medyo magiliw at komportable. Bandang alas 9 ng gabi, tumayo si Don Quixote sa kanyang kinauupuan at handa nang umalis sa booth. Saan ka pupunta? Pagkakita nito, sabay na tanong sa kanya ni Juan Yates sa gilid. Ang dalawang ito ay pinutol mula sa iisang tela. Kaya naman, hulaan na ni Juan kung saan patungo ang lalaking ito pagkatayo niya. Si Presidente Yates, syempre, oras na para manghuli para sa isang laro. Pero, syempre, ngayong mayroon ka ng nana, natural, hindi mo na kailangan ng anuman dito. Ngumiti ng masama si Don Quixote, pagkatapos ay tumingin siya kay Clifford Han at Iron Mask sa gilid at nag-imbita, President Han and Iron Mask, you guys care to join me? Parehong masama ang tingin ng dalawa kay Don Quixote. Obviously, wala silang intensyon na gawin iyon. Sa kabilang banda, tumayo si Zikma at lumapit kay Don Quixote at nag-alok, Mr. Quixote, anong kagandahan ang nakikita mo? I can introduce you to. I'm good. Kailangang gawa ng kamay ang masarap na alak para matikman ang tamis nito at para maramdaman ng isa ang sense of accomplishment. Ikinaway ni Don Quixote ang kanyang kamay at naglakad patungo sa likuran ng entablado na iyon. Kanina, iba't ibang celebrity ang nagtanghal sa entablado, at isa sa kanila ang nakahuli ng mga mata ni Don Quixote. Karamihan sa mga babaeng pinili niya ay palaging mga kilalang tao. Ang kanyang mga manliligaw ay nakakalat sa buong Celestial Empire at sa ibang bansa. Pagkatapos ng lahat, si Don Quixote mismo ang presidente ng isang malakihang kumpanya ng entertainment sa Estados Unidos. Sa pamamagitan ng kanyang pagkakakilanlan, maraming mga hotshot ang handang makipag-hangout sa kanya. Sa tabi ng open-air theater ay isang buffet restaurant. Ang interior ng restaurant ay idinisenyo sa estilo ng isang ballroom. Sa ngayon, maraming bisita ang nagsasayaw at nagiinuman dito. Sa tabi ng istasyon ng dessert ay isang mature na sexing babae na kumukuha ng isang plato ng cake mula sa mesa. Ang ginang ay kumakain ng cake, isang kutsara sa isang pagkakataon. Hindi lamang ang babaeng ito ay may isang hourglass figure, ngunit ang kanyang cherry red na labi ay ang ehemplo ng tukso na hindi kayang labanan ng karamihan sa mga lalaki.
Kung ang cake ay too greasy sa iyong panlasa, maaari mo itong ipare sa isang maliit na higop ng red wine na pinalipad mula sa European wineries. Siguradong magiging kasiya siya ito. Lumapit si Don Quixote sa babaeng iyon at inabot sa kanya ang isang baso ng red wine. Care for a sip, my lovely Miss Lorisa. Lumingon ang babae at tumingin kay Don Quixote na may pagtataka. Sa mukha ng kanyang nagtatakang ekspresyon, si Don Quixote ay nagmamadaling tumawa. Huwag kang magtaka, Miss Lorisa. Napanood ko na lahat ng pelikulang ginampanan mo. Naalala mo ba yung nakaraang film festival sa US? Nagkita na tayo dati. Talaga. Medyo nagulat si Lorisa. She asked just to be sure, iyon ba ang film festival sa Las Vegas? Oo, noon pa. Ngumiti ng kaakit-akit si Don Quixote. Bagamat, syempre, hindi pa niya nakilala si Lorisa, ang tinatawag na film festival ay walang iba kundi ilang biro ngunit wala sa mga ito ang mahalaga. Inabot niya ang isang business card kay Lorisa at nagpakilala, "My name is Don Quixote. Ako ang may-ari ng Don Quixote Pictures. Narinig mo na siguro ang production ng Black Witch, movie na inilabas ng kumpanya natin." Ano? Agad namang nanlaki ang mga mata ni Lorisa sa hindi makapaniwala. Of course I've heard of it. That movie is a big production with many Hollywood stars on board. Kinanta pa ng ating hottest entertainment queen na si Devika ang closing song para sa pelikulang iyon. Tama ka. Tumango si Don Quixote at sinabing, "Mabuting magkaibigan kami ni Devika. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tawagan ngayon at suriin siya." Haha. Medyo awkward na natawa si Lorisa at prangkang sinabi sa kanya, matagal nang bumangon si Miss Devika sa Thai entertainment industry at na-elevated sa Asian diva. So, unfortunately, an actress of my level is not qualified to obtain her phone number. Sa sandaling ito, tinanggap na ni Lorisa ang baso ng red wine na inialok ni Don Quixote at marahang humigop. Dinampot ni Don Quixote ang isa pang baso at pinuri siya, "Kanina ko lang napanood ang performance mo sa stage. You are pretty charming. From the way I see it, you are pretty much on par with Devika." Ganun ba? Tumawa si Lorisa at umiling. "I know my own place. Paano ako may kukumpara kay Miss Devika? Well, buti na lang mas maganda ang swerte ni Devika kaysa sayo. May time na small-time singer pa lang siya. Pero dapat alam mo na yon. She later met a benefactor. Hindi mo naman sinasabi na ikaw ang benefactor na nakilala niya, di ba?" Tanong ni Lorisa. "Ano sa tingin mo?" Hinawakan ni Don Quixote ang kamay ni Lorisa, nagpanggap na maginoo, at hinalikan siya sa likod ng kanyang kamay. "If you trust me, we can sit down and talk about it. Pero, syempre, kung sa tingin mo I am using a great cause as a cover story, making a new friend won't hurt you much, right?" Oo naman. Medyo masayahin si Lorisa, at pumayag na lang siya sa kahilingan ni Don Quixote. Sa katunayan, kahit na si Don Quixote ay medyo maginoo at siya ay mukhang medyo gwapo, ang lalaking ito ay hindi kailanman umasa sa kanyang kagwapuhan upang kunin ang mga babae. Sa halip, mas pinili niya ang brutal at prangka na paraan upang maakit ang laro, alinman sa alindog ng kanyang pera o power. Ang taong ito ay umabot pa sa pagtatayo ng isang kumpanya ng pelikula sa isang bansa sa kanluran. Siya ay namuhunan sa industriya ng entertainment na may layunin na pumili ng mga kilalang tao. Natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili sa isang medyo tahimik na lugar upang uminom at mag-chat. Sa loob lamang ng kalahating oras o mas kaunti, mabilis na tumaas ang kanilang pag-uusap, at hindi nagtagal ay nagsimulang magyakapan ang dalawa. Sa mga oras na ito, nakaupo pa rin si Tyr at ang iba pa sa booth at nag-e-enjoy sa nagaganap na pagtatanghal sa entablado. Masigasig na ipinaliwanag ni Zik ang mga kaugalian at tradisyon ng Thai sa bawat pagtatanghal kay Tyr at sa iba pa. Kailangang ibigay ito ng isa kay Zik. Itong ampun na kapatid ni Mona ay talagang maaasahan. Kabanata 1395. Get out of my way. May kalahating oras pa bago matapos ang pagtatanghal sa open-air theater. Pero, kasi simula pa lang ng nightlife ng Happy Clubhouse. So, ngayong nagugutom na ang lahat, paano na lang tayo mag-barbecue? Ang barbecue ay isa sa aming pinakamasarap na delicacy, at ang barbecue ng Happy Clubhouse ang pinakamasarap sa pinakamasarap, sabi ni Zik Maria. Bakit hindi? Tumayo ang grupo. Tumingin si Tyr sa paligid at nagtanong, hindi pa bumabalik ang matandang Don na iyon. Never mind him.
Hindi na yata natin siya makikita ngayong gabi. Alam ng Iron Mask ang karakter ni Don Quixote ang pinakamahusay. Minsan, naiinis pa nga siya sa kanya dahil hindi niya lang maisip kung ano ang nakakatuwang mamili ng mga babae. Ngunit, kung mayroon siyang sapat na oras upang pumatay, maaari rin niyang gawin ang kanyang kaalaman at pagbutihin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, mabilis na napuno ang damdamin nina Don Quixote at Lorisa sa restaurant. Sa kalagitnaan, may ilang beses na naramdaman ni Don Quixote na sasabog na siya. Gayunpaman, pagdating sa mahalagang timing, si Lorisa ay umiiwas ng patagilid. Miss Lorisa, since we are having such a good time, why not we go upstairs and find a room to continue with our conversation? Kita mo naman, marami na tayong alak. Kaya umakyat na tayo at magpahinga. Nagkataon na gusto kong mamuhunan sa isang bagong pelikula sa susunod. Puno ng pag-asa ang mga mata ni Lorisa. Sabi niya, gusto kong gawin iyon, Mr. Quixote. Marami din akong ideya na gusto kong pag-usapan sa iyo. Well, then, ano pang hinihintay natin? Tuwang-tuwa si Don Quixote kaya inubos niya ang baso ng red wine sa kanyang kamay. Tapos, nakangiti niyang sabi, "Tonight, I believe we will have a very wonderful night." Sigurado yan. Pumunta silang dalawa sa ikalawang palapag ng Happy Clubhouse, kung saan may mga silid para sa mga guests na makapagpahinga. Ang bawat isa sa mga kwartong ito ay pinalamutian ng mga natatanging tampok, at ang ambience ay romantiko. Kaya't nang pumasok ang dalawa sa silid, isang candlelight dinner ang inihanda doon. Pagkapasok ng dalawa sa silid, hindi na napigilan ni Don Quixote ang udyok at sinimulan niya si Lorisa. Gayunpaman, mabilis siyang naiwasan ng ginang. Sabi niya, "Mr. Don Quixote, pareho pa tayong pinagpapawisan. Maliligo muna ako. Sabay na tayo." Natatawang hinubad ni Don Quixote ang kanyang damit. "No. I don't really like to shower with others. I'll be quick. Hintayin mo lang ako." "Sige." Ayaw ni Don Quixote na ipilit ang sarili sa iba. Naglakad siya papunta sa candlelight dinner table, nagsali ng isa pang baso ng red wine, at humigop. Pagkatapos niyang tapusin ang basong iyon, naglakad siya patungo sa switch ng ilaw at inayos ang ilaw sa loob ng kwarto para mas maging relaxed. Nang may handa na ang lahat, hinubad ni Don Quixote ang kanyang kamiseta, inilantad ang napunit niyang itaas na katawan, at humiga sa malaking bilog na kama. Sa tabi ng kama ay isang malawak na French window. Sa pamamagitan doon, nakuha ng isa ang magagandang tanawin sa gabi sa labas. Isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa itaas ng langit, na may mga nagliliwanag na bituin sa paligid nito. Ang liwanag ng buwan ay bumuhos sa bintana, na umakma sa mga ilaw at liwanag ng kandila sa loob ng silid at pinupuno ito ng isang romantikong kapaligiran. "Mr. Don Quixote, sorry kung pinaghintay kita." Nakaligo na si Lorisa at lumabas na ng banyo. Nang tumingin si Don Quixote sa kanya, agad siyang natulala sa kanyang katawan, at nagsimulang kumulo ang dugo sa kanyang katawan. "Miss Lorisa, mas kaakit-akit ka kumpara kanina lang." Napalunok ng laway si Don Quixote. Siya ay sabik na kumilos ng medyo matagal na ngayon. "Aniya, sa totoo lang, marami na akong nakontak na mga celebrity noon, pero bihira na akong maka-encounter ng ganoong natural na kagandahan tulad mo. Ang ganda mo, Miss Lorisa. Ang iyong kagandahan ay lumampas sa limitasyon ng tao." Walang pag-aalinlangan, ang mga salita ni Don Quixote ay pinalabis. Pagkatapos ng lahat, siya ay naging masaya sa daan-daang mga bituin, at halos tuwing siya ay nakikipag-ugnayan sa mga batang babae, siya ay pinupuri ang mga ito sa mga eksaktong salita na ito. "Naku, ang sweet mo pala magsalita, Don Quixote." Mapangakit na lumapit si Lorisa kay Don Quixote, pagkatapos ay dinalhan niya ito ng isang baso ng red wine at inilagay ito sa kanyang mga labi. Then, she said, "Tonight, we will definitely have a amazing night ahead." Talaga. Kumadjejek si Don Quixote at nilagok sa isang lagok ang red wine na binigay sa kanya ni Lorisa. Pagkatapos, tinanong niya, "So, Miss Lorisa, magsisimula na ba tayo?" "Well, sigurado." Agad na napuno ng saya at saya ang silid. Ito ay talagang isang napakagandang gabi. Gayunpaman, ang magandang kapaligirang ito ay tumagal ng wala pang 20 segundo bago marahas na itinulak ni Don Quixote si Lorisa sa isang tabi. "Ano ito?" Isang malakas na dagandong ang sumabog sa buong silid ng hotel. Naramdaman ni Don Quixote ang isang makapal na layer ng goosebumps sa kanyang katawan.
Naiinis siya to the point na muntik na siyang masuka. Mr. Don Quixote, ano ang nangyari sa iyo? Nasa mood lang si Lord Isa. Isang hindi kasiya siyang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang bigla siyang itulak ni Don Quixote. Alis! Umalis ka! Si Don Quixote ay nagsimulang magmura ng tuloy-tuloy. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit kay Lord Isa at sinipa ito sa mukha ng marahas na paa. He cursed. Ikaw? Sino ka? Hindi maipaliwanag ang galit ni Don Quixote. Sa simula, naisip niya na ang gabing ito ay mapupuno ng lubos na kaligayahan. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang babaeng pinaghirapan niyang kabit ay talagang may bara sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nang maisip niya kung gaano na siya kalapit sa baras na iyon, naramdaman niya ang pagtusok ng kanyang anit. Kailanman sa kanyang pinakamaligaw na panaginip ay hindi niya inaasahan na siya ay mabibigo sa isang maliit na gawain ngayong gabi, hindi pagkatapos na magpakasawa sa kanyang sarili sa napakaraming babae at makilala ang lahat ng uri ng mga kababaihan mula sa lahat ng antas ng buhay. Sa totoo lang, medyo matagal na siya dito. Dahil sa kanyang kalikasan, anong uri ng pangyayari ang hindi niya napapansin? Ang kanyang mga mata na laser ay maaaring makakita ng isang transgender na tao sa isang sulyap. Gayunpaman, ang Lord Isa na ito ay hindi kailanman nagpahayag ng anumang mga palatandaan para makita ni Don Quixote sa pamamagitan ng kanyang pagbabalat kayo. Never expected na female pala ang sikat na aktres na si Lord Isa. Sa sobrang galit ni Don Quixote ay sinipa niya si Lord Isa ng 2 beses sa mukha. Pagkatapos, handa siyang lumabas ng pinto. Siyempre, naagrabyado ang bagbog na si Lord Isa. Siya ay mabangis na tumayo mula sa lupa at marahas na nagmura, Don Quixote, hindi ko kailanman sinabi na ako ay isang babae mula pa sa simula. Ikaw ang nagkusa na suntukin ako. At ngayon, gusto mo nang umalis ng ganoon. Paano ka nakaalis dito ng ganoon kadali? Saway niya habang hinahabol si Don Quixote. Sa wakas, nagbanta si Lord Isa, maaari kang umalis kung gusto mo, ngunit iyong mga kondisyong ipinangako mo sa akin noon, mas mabuting igalang mo ito. Igagalang ko iyon kung tunay ka. Si Don Quixote ay nasa kumukulong galit. Kanina, kahit anong itsura niya, nakita niyang kaibig-ibig si Lord Isa, pero ngayon ay kinaiinisan niya ito. Nakaramdam siya ng matinding puot kaya gusto niyang sampilan hanggang mamatay ang babaeng ito. Lumayo ka sa akin. Sa sandaling sinabi niya iyon, muling sinipan ni Don Quixote si Lord Isa. Kabanata 1396. Siya yun. Ginugol ni Don Quixote ang halos 3/4 ng kanyang lakas sa sipa na iyon. Siya ay fumang. Sa tuwing naiisip niya ang ginawa niya kay Lord Isa, nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Naduduwal siya simula nang matuklasan niya ang katotohanan ni Lord Isa. Kailangang bigyan ng isa si Lord Isa ng mga kredito na siya ay lubusang nagtagumpay sa pag-angkop sa kanyang tungkulin bilang isang babae. Bagaman, syempre, ang ibang transgender ay maaaring may hitsura ng isang babae. Gayunpaman, napakalalim ng kanilang boses nang magsalita sila, ngunit hindi naibigay ng boses ni Lord Isa ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, hindi basta-basta sinipa ni Don Quixote si Lord Isa. Isang paos na sigaw ang pinakawalan niya. Nang marinig ni Don Quixote ang sigaw na iyon, muling nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Kaya naman, binuksan na lang niya ang pinto at lumabas. Si Lord Isa na naiwan ay tinakpan ang tiyan sa sakit. Pinandilatan niya ng masama si Don Quixote, na tumakas sa pagkatalo. Then, she roared angrily and threatened, "Wait ka lang. Huwag kang mangarap na makalayo dito." Pumunta si Tyr at ang kanyang grupo sa isa pang exotically decorated pavilion. Ang pavilion ay sinindihan ng kandila, at isang barbecue grill ay naiset up. Partikular na itinalaga doon ang isang staff ng clubhouse para tulungan silang mag-barbecue sa tabi ng grill. Sa kabilang panig ng pavilion ay isang espesyal na Thai cabaret show ang ginanap upang aliwin sila. Tere na mga kapatid. Matagal na tayong hindi nagkikita. Kaya't mag-toast tayo dyan. Itinaas ni Tyr ang kanyang baso ng alak at nag-toast sa Iron Mask at iba pa. Habang si Winifred Zia sa gilid ay itinaas din ang baso ng tubig ng nyog sa tabi niya. Ang grupo ay nasa mabuting kalooban, habang si Zikma sa tabi nila ay nag-brief sa kanila ng marami tungkol sa lokal na kaugalian ng Thai kay Tyr at sa iba pa. Dapat sabihin na si Zik ay napaka-maaasahan. Medyo matagal nang nag-e-enjoy ang lahat, habang abala pa rin siya sa pag-entertain sa kanila. Siya ay napaka-responsable at masunurin, nang walang anuman ng isang batang prinsipe na may maharlikang background.
Sa sandaling ito, malungkot na naglakad si Don Quixote patungo sa pavilion. Matanda Don, ilang araw na kitang hindi nakikita. Bakit? Hindi na ba gumagana itong mapang-akit mong sining? Nang makitang nakabalik si Don Quixote sa lalong madaling panahon, umupo si Juan Yates sa tabi ni Clifford Han at agad siyang kinutya. Pagpapatuloy ni Juan, wala pang 2 oras na umalis ka, tapos ka na sa iyong negosyo ng ganito kabilis. Kung dati, hindi ka nababalik hanggang madaling araw. Huwag mong banggitin. Binuksan niya ang isang bote ng alak at inubos iyon. Pagkatapos, pinunasan niya ng kamay ang mga mantsa sa gilid ng bibig niya at nagmura, akala ko nakakita ako ng magandang babae, pero hindi ko inaasahan na babae pala siya na may kasamang Willy. Poof! Si Tyr nakakasubo pa lang ng alak ay ibinugol lahat iyon mula sa kanyang bibig. Habang si Clifford, Juan, at iba pang nasa gilid ay humagalpak ng tawa. Ang Iron Mask ay patuloy na hinihimas ang kanyang kamay sa kanyang bakal na maskara at tinukso, kung lamandi ka sa kapahamakan ng matagal, ikaw ay nakatakdang mapahamak. Kaya isipin mo ito bilang isang aral para sa iyo. Tigilan mo nga ako. Umupo si Don Quixote. Ngayon, ang kanyang interes sa mga bulate ay nawala. Binuksan niya ang isa pang bote ng alak at sinabing, halika. Halika na, boss. Ang tagal na nating hindi nagkita. Tara inom tayo. So now you recall matagal na tayong hindi nagkita. Kailan ka ba magbabago? Si Tyr ay naging ganap na walang magawa sa karakter ni Don Quixote. Hindi naging madali para sa kanila ang pagkikita. Kapag ang iba sa kanila ay gustong makipag-chat sa kanya, ang paghabol sa mga palda ang tanging naiisip ng lalaking ito. Hehe. Hinimas ni Don Quixote ang kanyang ulo at naglaro ng pipi. Ngayong naalala ko na iyon, hindi ko ito makakalimutan. Sa puntong ito, nasanay na ang lahat sa kanyang ugali kaya wala ni isa sa kanila ang nagseryoso at nagpatuloy sa pag-enjoy sa barbecue at wine sa loob ng pavilion. Excuse me, may kakilala ko dyan. Pupunta ako doon at batiin siya. Sa sandaling ito, nakita ni Zeke ang isang kakilala na lumitaw sa hindi kalayuan sa pavilion. Tumayo siya sa unang pagkakataon. Hindi ba Uncle Samuel? I'm go with you. Tumayo na rin si Mona. Then, she told Juan, ang lalaking iyon at ang tatay ko dati ay magkasalubong sa digmaan. Parehong maganda ang relasyon ng pamilya natin. Gusto mo bang sumama sa akin at makilala din ang isa't isa? Kailangan kong samahan ang kapatid ko dito. Sasawayin na lang ni Juan na gusto niyang makasama ang kanyang kapatid at sa halip ay hindi na pumunta doon. Ganun pa man, biglang nagsalita si Tyr. Malapit na kayong magpakasal ni Nana. Tapos, magiging manugang na kayo ng pamilya kaya natural lang na magkakilala kayo, magkakaibigan at magkamag-anak. Okay, kung gayon. Tumayo si Juan at sinabing, boss, ituloy nyo na ang inumin. I'll be back soon. Sige po. Naglakad ang tatlo patungo sa lalaking nagngangalang Samuel habang si Tyr at ang iba ay patuloy na umiinom at nagkukwentuhan. Isang grupo ng mga mukhang malisyosong malalaking lalaki na natatakpan ang kanilang mga braso sa mga tato na lumapit sa kanila nang nagmamadaling makalipas ang halos 10 minuto. Ang kanilang pinuno ay isang matipunong kalbo, ang pattern ng isang 8 direct diagonal wheel na nakatato sa kanyang ulo. Ang kanyang dibdib ay natato ng isang Hanuman. Ang mga Thai ay mahilig mananampalataya ng Budismo. Kasabay nito, ang mga tato ay medyo popular sa bansang ito. Kaya pinangalanan nila ang sining ng tato ang Manatorn. Kapag ang isa ay nakatanggap ng tato sa tulong ng mga senior monghe, ang pagpapatato sa iyong katawan na may iba't ibang pattern ay maaaring magdulot ng iba't ibang epekto. Sa tabi ng malaking kalbong lalaki ay isang magandang babae na medyo mapatla ang mukha. Ang babaeng iyon ay si Lorisa. Kanina, binugbog siya ni Don Quixote hanggang sa punit-punit ang kanyang damit. Maging ang mukha niya ay nabugbog ng husto. Sa oras na ito, halatang nagpalit na siya ng damit at muling nag-makeup, ngunit lahat ng pagsisikap na iyon ay hindi pa rin maitago ang mga pasa sa kanyang mukha. Siya iyon. Sa di kalayuan ay nakita nila si Lorisa na nakaturo sa pavilion. Sabay-sabay na napatingin sa kanila si Tyr at ang iba pa, saka sila kumunat ang noo. Anong nangyayari? Tanong ni Tyr. It's girl that I bebbed up just now. I didn't expect her to come to me. Pakiramdam ni Don Quixote ay napakasama ng loob. Habang ginagawa niya ang kanyang paliwanag, nagbuhos siya ng mataas na konsentrasyon ng alkohol sa kanyang bibig. Sige at ayusin mo ang bagay na ito. Oo, boss. Tumayo si Don Quixote at tumalikod para maglakad palabas ng pavilion.
Sa oras na ito, si Lord Isa, isang malaking kalbo, at ang kanyang grupo ng mga lalaki ay lumapit sa kanila ng may pananakot. Don Quixote, hindi mo lang ako pinaglaruan, kundi naglakas loob ka pang saktan ako. Lumuhad ka kaagad at humingi ng tawad sa akin. Nang magkalapit na ang magkabilang panig, tinuro ni Lord Isa si Don Quixote at malakas na pinagalitan. Sa oras na ito, hindi lamang nagalit si Don Quixote, ngunit siya rin ay naagrabyado. I haven't even asked you to compensate for my emotional damage. How dare you come for me and look for trouble with me instead? Pinaikit ni Don Quixote ang kanyang mga mata at isa-isang pinagmasdan ang malaking kalbo at ang grupo ng kanyang mga kaibigan na nakapalibot kay Lord Isa. Babala niya, I will give you one last chance to get lost now. Or else, huwag mo akong sisihin sa mga nawawalang parte ng katawan mo mamaya. Ang malaking kalbo at ang kanyang grupo ay natulala noong una, ngunit sa kalaunan, lahat sila ay nagpakawala ng bumang na tawa. Bilang isang hegemon sa lungsod, matagal na silang tinakat ng isang tulad nito. May death wish ka ba, anak? Isang hakbang pasulong ang malaking kalbo. Handa siyang ipakita ang kanyang lakas sa harap ni Don Quixote. Sa halip, nagtanong siya, narinig mo na ba ang tungkol kay Hanuman? Ito ang Diyos ng lakas, at sa pamamagitan ng pagtato nito sa aking katawan, mayroon na akong sobrang lakas. Naguluhan si Don sa sinabi ng kalbo. Ano? Kabanata 1397. He's the one. Hindi pinansin ng malaking kalbo ang pagkalito ni Don Quixote at nagpatuloy, anak, ang dami mong nerbiyos. How dare you bully Miss Lord Ise? Alam mo ba na siya ang Diyosa ko? Diyosa. Halos bumulwak si Don Quixote ng dugo nang marinig ang pahayag na ito. Naikuyom ng malaking kalbong lalaking iyon ang kanyang mga kamao at nagbanta, lumuhad ka at humingi ka agad ng tawad kay Miss Lord Isa. I will consider letting you keep one of your arms. Or else. Bago natapos ang pangungusap ng malaking kalbo na iyon, nakarinig siya ng mahinang katok. Si Don Quixote ang nawala ng pasensya at naghagis ng mabangis na kamao sa kanyang dibdib. Sino si Don Quixote? Bagamat hindi siya ang eksaktong pinakamakapangyarihang manlalaban sa 18 general, paano pa rin kaya ang suntok niya sa isang ordinaryong tao tulad ng malaking kalbo? Saktong dama po ang suntok niya sa tato ng ulo ni Hanuman na nasa dibdib ng malaking kalbo. Agad na bumagsak ang dibdib ng lalaki sa kanyang katawan nang bumulwak siya ng isang subo ng dugo. Kaagad pagkatapos, napaluhod siya kasabay ng isang kalabog. Ang Diyos ng lakas. Inihagis ni Don Quixote ang kanyang kamay na may mapanlate na ekspresyon. Eto okay lang ba? Si Lord Isa, na nakatayo sa gilid, ay nabigla. Napatulala rin ang mga nasasakupan ng malaking masamang tao. Nanlaki ang mga mata nila sa pagtataka. I hit him. Beat him to his death. Just send him to his death for me. Utos ng malaking kalbo sa lupa gamit ang boses na puno ng sakit. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga nasasakupan ay pawang sumisigaw at sumusugod kay Don Quixote pagkatapos ng 2 segundong pagkatulala. Sayang naman. Umiling si Don Quixote sa inis at marahas na sumugod sa mga tao. Kanina, napuno na siya ng nakakulong galit dahil kay Lord Isa. Nag-aalala siyang hindi makahanap ng angkop na lugar para ilabas ang kanyang galit. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi alam ni Lord Isa kung ano ang makakabuti para sa kanyang sarili. Nagpunta pa siya hanggang sa magdala ng ilang lalaki para tingnan siya ng gulo. Ang mga alipors na ito ay napakahusay para kay Don Quixote na ilabas ang kanyang galit. Sunod-sunod na hiyawan ang narinig. Ang nakakatakot na boses ay umakit sa maraming tao na huminto at manood. Ang mga bisitang bumisita sa clubhouse ay karaniwang mayayaman na nagtatamasa ng mataas na katayuan sa lipunan. Sanay na sila sa malalaking okasyon. Kaya naman, marami sa kanila ang nagtutulak ng tingin sa kanilang direksyon. Ito ay isang malinaw na indikasyon na tiyak na may mali sa grupong ito ng mga tao. How dare they make a fuss at Happy Clubhouse? Pagkatapos ng lahat, ang may-ari ng club, si Happy, ay mabuti sa kapwa pulis at triad. Ang lalaking iyon ay isa rin sa nangungunang 10 tycoon. Pagod na ba ang mga taong ito sa pamumuhay? Samantala, umiinom pa rin si Tyr at ang iba pa at initreat ang sarili sa masarap na barbecue sa pavilion. Hindi man lang nila sineseryoso ang ganoong bagay. Hindi nagtagal, pinalo ni Don Quixote ang 12 malalaking lalaki sa lupa. Pagkatapos noon ay inayos pa niya ang medyo gusot niyang tuxedo at muling itinoon ang tingin kay Lord Isa. Ako lang. Girl.
Tutulungan kitang maging isang tunay na babae. Inilabas ni Don Quixote ang pocket knife na lagi niyang dala at naglakad patungo kay Lorisa. Arg! Sa sobrang takot ni Lorisa ay nawalan siya ng malay at nagsimulang sumigaw ng hysterical. Maaari lamang siyang tumalikod at tumakbo para sa kanyang buhay, habang si Don Quixote ay nawalan din ng galit habang hawak niya ang pocket knife at hinahabol si Lorisa. Ano sa tingin nyo? Hindi naman talaga niya kakastrehin ang lalaking yun, di ba? Tanong ni Clifford Han habang humihigop ng alak. Sabi ni Tyr, pumunta tayo dyan at tingnan natin. Mas mabuting huwag na tayong gumawa ng masyadong kaguluhan dito at dalhin si Zeke at ang iba pang gulo mamaya. Okay, tumayo si Clifford at Iron Mask. Sinundan sila ng ilang bodyguard na dinala ni Zeke. Magkasama silang tumakbo pagkatapos ni Don Quixote. Matandang Don, ito ay higit pa sa sapat upang bigyan siya ng isang magandang pananakot. Huwag mong gawing big deal ito. Sigaw ni Clifford. Maya-maya pa'y biglang huminto si Don Quixote na humahabol kay Lorisa, at bigla siyang umatras ng hakbang-hakbang. May mali sa sitwasyon. Sina Clifford at Iron Mask ang pumunta sa kanya sa unang pagkakataon. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng disenteng suit ang naglalakad patungo sa kanila sa isang lugar sa ibabaw ng nakatikip na tulay. Sinamahan siya ng ilang lalaking naka-black suit. Ang daming lalaking ito na siguradong mas makapangyarihan kaysa sa grupo ng malaking kalbong iyon kanina. Mr. Barton. Naglakad si Lorisa patungo sa lalaking iyon na nakasot sa unang pagkakataon. Pagkatapos noon, kinausap niya ito sa isang language na hindi maintindihan ni Clifford at ng iba pa. Inabot ng hindi hihigit sa 12-dosenang segundo bago sumimangot ang lalaking iyon, at sumabog mula sa kanyang katawan ang isang nakakapangilabot na aura na makapagpapalamig sa mga tinek ng iba. Naglabas pa ng baril ang dalawang bodyguard sa likod ng lalaking iyon at itinutok kay Clifford, Don Quixote, at iba pa. Mayroon lamang dalawang uri ng mga tao na maaaring lantarang tumutok ng baril sa iba sa clubhouse na ito. Ang unang uri ay ang mga miyembro ng staff ng Happy Clubhouse, at ang pangalawa ay ang mga hindi mataas ang tingin sa Happy Clubhouse. Alinman sa mga uri ng dalawang ito ay dapat magkaroon ng medyo mataas na katayuan. Ano? Sabay-sabay na nagulat si Clifford at ang iba pa, tapos sumimangot din silang lahat. Mula nang maging numero 1 organisasyon ang Regal Palace sa Rain, matagal nang walang nang ahas na tumutok ng baril sa kanilang mga ulo. Ablakas ng loob nyo. How dare you make trouble in Happy? Ang lalaki ang unang nagsalita. Allow me to introduce myself. My name is Barton. I am the person in charge of Happy Clubhouse. The owner of this club, Mr. Happy, is my uncle. Okay, so what? Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkatulala, naalala ni Clifford at ng iba pa ang kanilang pagiging cool. Kahit na may dalawang baril na nakatutok sa kanilang mga ulo ngayon, ang bisa ng dalawang baril na ito ay 0 sa mga mandirigma tulad ni Clifford at ng iba pa. Mr. Barton, tama ba? Isang napakabastos na pag-uugali para sa iyo na may tumutok ng baril sa mga bisita dito nang hindi nakikilala ang tama at mali, sabi ng Iron Mask. Not exactly. I have learned about the entire situation from Miss Lorisa just now. Paulit-ulit na ikinaway ni Barton ang kanyang kamay, ang buong pangyayari ay kasalanan ni Mr. Don Quixote. Ikaw ang nagkusa na patulan si Miss Lorisa, at nang malaman mo sa bandang huli na hindi siya maaring angkinan, mayroon ka talagang lakas loob na binugbog siya. Agad na sumingit si Lorisa sa gilid, Mr. Barton, malaki ang ginagastos ko sa club mo taon-taon, at napakarami ng mga customer mo dito ang ipinakilala sa akin. Unfortunately, today, I got bullied at your club. So you have para makabuo ng isang kasiya siyang paliwanag para sa akin. Tumahimik ka, Miss Lorisa. Tumango si Barton. Pagkatapos, sinulyapan niya si Clifford, Don Quixote, at ang iba pa. Isang pahiwatig ng paniniilang lumitaw sa kanyang mga kilay. Hindi naman kayo taga dito, di ba? Mahalaga ba talaga? Pinunasan ni Clifford ang kanyang mga templo gamit ang kanyang kamay at nagtanong, ganyan pa rin ba kayo ka-racist dito? Hindi totoo yan. Umiling si Barton at nagpaliwanag, gaya ng narinig mo, gusto ni Miss Lorisa na bigyan ko siya ng kasiya siyang paliwanag. Dahil kayo ay narito upang magsaya sa inyong sarili, dapat ay mayroon kayong malawak na background. Kaya, hindi ko nagagawing mahirap para sa iyo. Anong gusto mong gawin? I-shoot mo na lang at itigil mo na ang pambubugbog. Kabanata 1398.
Paano mo gustong maparusahan? Naglakad na rin si Tear Summers doon. Gayunpaman, hindi siya naging magalang nang mapansin niyang halatang naghahanap ng gulo ang kabilang partido. Who the heck are you? How dare you talk to our boss Barton with such tone? Agad namang humakbang ang isa sa mga tauhan ni Barton na nasa likuran niya, tinuro si Tear, at sinaway. Tila nadismaya pa sila, lalo na nang marinig nilang nag-Ingles si Tear. A bunch of impudent celestial imperial people. How dare you guys to make trouble in the happy clubhouse? Pagod na kayong mahaba ang buhay, right? Hehe. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Clifford Han. Then, the very next second, he took a stride forward and grabbed that man's finger, which he was used to point at Tear, before forced snap it. Arg! Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Nabali ni Clifford ang daliri ng lalaki. Mayroon kang ilang mga bola. Ang ekspresyon ni Barton ay naging ganap na madilim. Hindi niya akalain na ganito pala kalalabag sa batas ang grupong ito. Nagkaroon pa sila ng lakas ng loob na ipatong ang kanilang mga kamay sa kanyang mga tauhan sa kanyang kerahan. Di ba may death wish lang sila? Sa una, kung pinili ninyong humingi ng tawad ngayon at gumastos ng pera, nalutas na sana namin ang bagay na ito. Ngunit hindi kayo madaling makatakas ngayon. Bawat isa sa inyo ay kailangang mag-iwan ng kahit isang kamay at isang paa para maayos ito. Nagningning sa bangis ang mga mata ni Barton. Siya ay determined upang parusahan si Tear at iba pa. Noon pa lang, katatapos lang makipag-chat ni na Juan Yates, Monema, at iba pa sa dati nilang kakilala sa kabilang banda. Handa silang sumama ulit sa kanila at ituloy ang inuman kasama si Tear at ang iba pa. Ano ang lahat ng ito? Paglalakad pa lang nila ay nakita na nila si Tear at ang iba pa na magtitit for tat kasama ang grupo ni Barton. Naging malabo kaagad ang ekspresyon ni Juan. Pati si Mona nakasimangot ng malalim. Parang may problema. Nakasimangot din si Zeke. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa gilid na iyon sa pinakamabilis niyang bilis. Paglapit niya, sabay tanong ni Zeke, "What's going on?" Lumingon si Tear kay Zeke at nagpaliwanag, "Nothing much. Isang trivial problem lang. We will be able to solve it pretty soon. Mr. Summers, I'm so sorry that you guys encountered trouble here. But, please, allow me to handle it." Tinapik ni Zeke ang balikat ni Tear bago ito naglakad patungo kay Barton. "Mga kaibigan mo ba itong grupo ng mga lalaking Celestial Empire?" Nakipag-usap si Barton kay Zeke sa wikang Thai. Tumango si Zeke at nagtanong, "Paano kanila na-offend?" "Sino ka?" "My name is Barton. I'm the person in charge of the club. I'm going to take a hand and leg of your friends today. You are not allowed to have any opinion on that." Sampal. Gayunpaman, nang matapos ni Barton ang pangungusap na ito, isang figure ang sumugod sa kanya at sinampal siya ng malakas sa mukha. "Who the heck are you? How dare you threaten to remove my friend's arms?" Ang taong nanakit kay Barton ay walang iba kundi si Juan. Bilang host ng araw, sinadya niyang tretuhin ang kanyang mga kaibigan sa club na ito. Paano niya matitiis ang isang taong nang-aasar sa kanyang mga kaibigan? Kaagad, tila nag-freeze ang kapaligiran ng eksena. Lahat sila ay nakatingin sa kanila na may pagtataka at hindi makapaniwalang tingin. Walang sino man ang mag-aakala na may maglalakas loob na gumawa ng hakbang laban kay Barton dito. Hinihiling ba ng lalaking ito ang kanyang kamatayan? Ikaw ang lakas ng loob mo. Sumambulat si Barton sa nag-aapoy na galit. Kung kanina lang niya balak tanggalin ang mga braso ni Tear at ng grupo niya, ngayon ay napagpasyahan niyang ilabas ang lahat. Nagmamadali siyang sumulong, samantalang sumunod naman ang kanyang nasasakupan. Maging ang lahat ng crew ng Happy Clubhouse sa kanilang nakapaligid na lugar ay sumugod upang palibutan sila. Nang makitang malapit nang mawala ang sitwasyon, nagmamadaling inabot ni Zeke ang kanyang kamay sa kanyang bag, naglabas ng isang card case, inilabas ang isa sa mga business card, at isinuot ito sa kamay ni Barton. Then, he comforted him, "Dahan-dahan lang. Kumalma ka muna." Natigilan si Barton at subconsciously napatingin sa business card na binigay ni Zeke. Ilang saglit, medyo na-trance siya. Pagkatapos, makalipas ang 3 segundo, natulala ang buong katawan niya. "Ma! Ang Ma Royal Family. Zeke Ma!" Napasinghap si Barton ng malamig na hangin. Ang mga lalaking nasa likuran niya ay naguguluhan pa rin sa sitwasyon at patuloy na sumugod. Gayunpaman, dali-dali silang pinigilan ni Barton at nagutos, "Stand down. All of you stand down now."
Ang mga lalaking iyon ay tulala at hindi maintindihan ang nangyayari. Iba na talaga ang ugali ni Barton kumpara noon. Kanina, supercilious siya, pero ngayon ay punong-puno na siya ng pagkamangha kay Zeke at sa iba pa. Ma! Mr. Zeke ma! Alam mo ba kung anong gulo ang pinasok mo ngayon? Ha! Paano mo gustong maparusahan? Humakbang na si Mona. Siya ay maaaring isang babae, ngunit ang kanyang kabangges ay tulad ng isang tigre. Ang aura mula sa kanyang katawan ay sapat na upang marami sa kanila ay nanginginig sa kanilang mga bota. Hindi man lang naglakas loob na huminga ng malalim si Barton. Totoo na ang Happy Clubhouse ang pinakasikat na club, at ang may-ari, si Happy, ay nakipagkaibigan sa mga pulis at triad. Nagranggo pa nga siya bilang top 10 tycoon, pero ano? Kung ikukumpara sa maharlikang pamilya ng 10 o kahit 100 Happy ay hindi sapat upang labanan sila. Naramdaman din ni Lorisa, na nakatayo sa gilid, na may hindi tama. Sinubukan niyang tumakas gamit ang buntot sa pagitan ng kanyang mga paa, ngunit nahuli siya ni Don Quixote. He chided, "You still dreaming of running away." Natakot si Lorisa, at paulit-ulit niyang pinagsisisihan. Lumapit si Zeke at tinapik ang balikat ni Don Quixote at inaliw siya, "Pumunta kami dito para magsaya. Kaya hindi na kailangang magpakapagod." Dahil doon, lumingon siya para tingnan si Barton at ang iba pa at sinabing, "Itong ginang dito ay si Miss Monoma, ang nag-iisang tagapagmana ni King Ma, habang ang lalaking ito ay si Mr. Juan Yates, siya ang fiancé ni Miss Ma, habang ang lahat sa iba ay ang mabubuting kaibigan ni Mr. Yates na dumaan sa tubig at apoy kasama niya." Ang batang prinsesa ng Ma Royal Family, si Mona Ma at siya ang asawang niya si Juan Yates. Ang mukha ni Barton ay naging kasing puti ng isang papel. Ito ay matagal na noon na iniulat ang media tungkol sa pagpapakasal ni Haring Ma sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, medyo viral ang balita. Gayun din, ang Ma Royal pamilya ay ang pinakamakapangyarihang maharlikang pamilya. Sa makatuwid, halos ninakaw ng pamilya ang palabas. Sa sobrang takot ni Barton ay halos hindi na siya makatayo. The man had to keep on apologizing, "I'm sorry. I'm so sorry. Nangyari ito dahil bulag ako sa katotohanan at bigong makilala ang presensya ng munting prinsesa sa aking harapan dito sa club. Patawarin mo ako. Kung gusto mong humingi ng tawad, kailangan mong tanungin ang iyong tiyuhin, Happy, upang personal na pumunta sa Ma Royal Family Manor na humingi ng kapatawaran." Sa sandaling nailabas ang init ng ulo ni Mona, hindi naging madali para sa kanya na bawiin ito. Sumunod ay pinandilatan niya si Lorisa at malamig na utos, "At you. Get out dito sa bansa." Pagkasabi nun, siya tumalikod na lang at umalis. Hindi na nagsasaya. Hinabol siya ni Juan. "Maaari kang magsaya kasama ang iyong ina." Nag-walkout ang grupo sa Happy Clubhouse pagkatapos noon. Sa totoo lang, hindi hinayaan ni Tyr at ng iba pa na makaapekto ang bagay na ito sa kanilang kalooban. Noong nasa Reign sila dati ay masyadong madalas ang mga ganitong bagay. Iminungkahi ni Zeke na pumunta sila sa ibang lugar upang magkaroon ng mas masaya, ngunit tinanggihan nila ang kanyang alok. Medyo huli na ngayon. Sa katunayan, lampas na ng hating gabi. Kabanata 1399. Walter. Pagbalik nila sa mansyon, inihanda na ng mga katulong ang silid para kay Tyr at sa iba pa. "Kuya Tyr, gabi na. Magpahinga na muna kayo." Inayos na ni Zeke Ma ang lahat. Pagkatapos, sinabi niya kay Tyr at sa iba pa, "At saka, nang malaman ni Godfather na pupunta kayo, binigyan niya ako ng mga espesyal na tagubilin na dalhin kayo sa manor bukas. Kaya, sabay tayong maglalakbay sa Phuket bukas." Talaga. Tumango si Tyr. Sinadya nilang lumipad dito para dumalo sa kasal nina Juan Yates at Mona Ma, kaya para kay King Ma na maglaan ng oras at tanggapin sila sa unang pagkakataon ay isang bagay na napakahusay. Noong gabing iyon, natulog sina Tyr at Winifred Zia sa isang marangyang kwarto sa manor. Nakatulog sila sa yakap ng isa't isa habang nakikinig sa huni ng mga insekto at pinagmamasdan ang magagandang bituin na kumikislap sa itaas nila sa labas ng bintana. Kinabukasan, nang bumangon si Tyr at ang iba pa at natapos ang kanilang morning routine, ang mga manor servant ay naghanda ng almusal para sa kanila. Pagkatapos nilang mag-almusal at maglinis ng kaunti, sumakay ang grupo sa kotseng minamaneho ni Zeke at tumungo sa Phuket. Nagkataon ding ang Phuket ay isang napakalaking lungsod. Ang lungsod ang balwarte ng pamilyang Mahari. Palaging pinamumunuan ng isang monarkiya. Ang Siamese King ay ang isa na nakakuha ng tawag sa mga shot. Gayunpaman, iyon lamang ang panlabas na impresyon ng mga tao tungkol dito.
Ang katotohanan ay ang hari ng Siamese ay walang gaanong tunay na kapangyarihan. Ang pinakamataas na kapangyarihan ay nahulog sa kamay ng dalawang pamilya. Ang isa sa kanila ay ang maharlikang pamilya ng Ma, habang ang isa ay ang Leviathan Sect, isang sekta na nagsasanay ng sinaunang martial arts ng Muay Thai. Halos tanghali na nang magmaneho si Tyr at ang kanyang mga kaibigan patungong Phuket. Ipinadala pa ni Haring Ma ang kanyang mga tao upang tanggapin sila mula sa isang lugar 10 milya bago makarating sa lungsod. Masasabi pa nga na pinakitunguhan ng hari si Tyr at ang iba pa ng may pinakamataas na antas ng kagandahang loob. Sa pananaw ni Haring Ma, si Tyr at ang iba ay hindi lamang mga kapatid ni Juan. Sila rin ang top brass ng numero 1 organisasyon sa Regal Palace, nang walang pag-aalinlangan. Ngayong ikakasal na sina Juan at Mona, nagkaroon ng matibay na pagsasama sa pagitan ng Regal Palace at ng maharlikang pamilya. Sa hinaharap, ang magkabilang panig ay makikinabang sa internasyonal na arena. 100 magarang sasakyan ang bumati kay Tyr at sa kanyang mga kapatid sa labas ng lungsod. Pagkatapos, ang marangyang motorcade ay dumaan sa kalye, na nagtutulak sa kanila sa manor ng pamilyang Ma. Sa halip na isang asyenda, ito ay higit pa sa isang kastilyo, na hindi maihahambing sa isang tirahan ni Juan ng walang pag-aalinlangan. Nakaposte ang mga armadong sundalo para bantayan ang pasukan ng manor. Nang bumukas ang gate, pumasok ang marangyang caravan sa bakuran ng manor. Medyo seremonyos ang buong pagtanggap. May mga espesyal na greeting team na nakahanda para sa kanilang pagdating sa magkabilang panig. Nagpatugtog pa sila ng mga instrumentong pangmusika at nagkalat ng mga bulaklak para tanggapin ang mga ito. Nang makababa si Tyr at ang iba pa sa sasakyan, isang pulang carpet na ilang daang metro ang haba ang inilabas sa kanilang harapan. Sa magkabilang gilid ng red carpets ay nakatayo ang iba't ibang magagandang maid. May bitbit silang mga basket ng bulaklak sa kanilang mga kamay kasama ng mga prutas at alak, na may ngiti sa kanilang mga mukha. Hinawakan ni Tyr ang kamay ni Winifred at sinundan sila Clifford Han at Don Quixote habang naglalakad sila patungo sa manor sa dulo ng red carpet. Naghaino ng alak at sariwang pagkain ang mga katulong sa daan. Sa sandaling ito, lumabas sa manor ang isang lalaking nasa edad 50 anyos na nakasuot ng maharlikang tie na pormal na kasuotan. Nasundan siya ng grupo ng mga Ma-family top executives habang naglalakad sila papunta kay Tyr at sa kanyang mga kaibigan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pinuno ng pamilya ng maharlikang pamilya ng Ma, ang magiging biyena ni Juan, si Walter Ma. Sawadee-ka. Si Walter ay hindi eksaktong matangkad na lalaki. Sa kabaligtaran, siya ay payat at pandak, ngunit hindi iyon nakakaapekto sa kanyang ugali. Ang makaharing ugali na pangalawa lamang sa monarko ay imposibleng gayahin ng mga ordinaryong tao. Mr. Summers, welcome and being our guest. Besides that, I am honored that you can attend the wedding of Juan and my daughter Mona. Nakipagkamay sina Tyr at Walter at magalang na niyakap ang isa't isa. Pagkatapos noon, nakangiting sumagot si Tyr, si Juan ang best buddy ko. Kailangan kong nasa kasal niya kahit anong mangyari. Pinayagan ako ni King Ma na ipakilala ka. Asawa ko itong si Winifred Zia. This man is Eastern King of Regal Palacio, Clifford Han. Welcome. Welcome. Itinaklap ni Walter ang kanyang mga kamay para sumaludo at nagpahayag ng kanyang paggalang sa panauhin. Nagmamadali ring binal-ikan ni na Winifred at Clifford ang pagsaludo. Lahat kayo, sumunod kayo sa akin. Naghanda ako ng handaan sa bahay. Kaya't magkaroon tayo ng magandang inuman ngayon. Ang ganda. Pumasok ang grupo sa manor na iyon. Ang loob ng gusali ay pinalamutian ng maringal at nagbigay ng napakagandang vibe. Hanggat may kapangyarihan at pera ang isang tao, ang mga bagay na tinatamasa ng isa ay tiyak na mas marangya kaysa sa Celestial Empire. Sa ibabaw ng napakalaking kristal na mesa, dalawang culinary style ng mga dish ang inihain kaagad, kung saan ang mga pagkaing iyon ay binubuo ng parehong Thailand at Celestial Empire na mga culinary style. Sa tabi nila ay may mga dedikadong tagapaglingkod na tumulong sa pagbuhos ng kanilang alak. Habang sa kabilang panig, mayroong isang espesyal na palabas sa sahig upang aliwin ang mga pakikipagsapalaran. Nang makaupo na ang lahat ng mga bisita, si Haring Ma ang unang nagtaas ng kanyang baso at nagpropose ng isang toast. Malayo na ang narating ninyong lahat. Ako, si Walter Ma, ay nakadarama ng hindi gaanong karangalan. Halika, mag-toast sa inyong lahat. Masyadong magalang si King Ma, itinaas din ni Tyr at ng iba ang kanilang mga baso at ibinaba ang alak. Eto.
Tulungan mo ang sarili mo at kumain ka ng buong puso. Mukhang masigasig si Walter. Sinamantala rin ng hari ang pagkakataong makipag-usap kay Tyr at sa iba pa tungkol sa mga kaugalian at mga tao ng kanyang bansa at sa kasalukuyang sitwasyon habang kumakain. Napakaraming nakipag-chat si Walter kay Tyr at sa iba pa dahil pagkatapos magpakasal sina Juan at Mona, magkakaroon ng maraming collaboration sa pagitan ng Royal Family at Regal Palace. Bagaman malakas ang maharlikang pamilya, hindi maihahambing ang kanilang impluwensya sa Regal Palace sa internasyonal na arena. Kaya sa isang paraan, si Juan, bilang Southern King ng Regal Palace, ay pinakasalan si Mona. Gayunpaman, ang Royal Family ang sumakay sa coattails ng Regal Palace. Kailangan din ng Regal Palace na paunlarin ang negosyo nito. Kaya, para sa dalawang panig na magkapit kamay sa kasal ay isang win-win situation para sa magkabilang panig sa mga tuntunin ng pakikipagtulungan sa negosyo. King Ma, nais kong ipahayag ang aking mabuting kalooban sa iyo bilang Palace Master ng Regal Palace. Gusto ko ang ideya para sa Regal Palace na magkaroon ng isang malakas na alyansa sa mga taong tulad mo, ngunit may isang seryosong problema. Nang dumating sa puntong ito ang paksa ng kanilang pag-uusap, hindi na itinago ni Tyr ang kanyang intensyon bagkus ay dumiretso na siya sa puntong ibuhos ang nasa isip niya. Malinaw, naunawaan ni Walter ang ipinahiwatig ni Tyr. Tinanong niya, Mr. Summers, ang tinutukoy mo ba ay ang gobyernong Thai na hindi masyadong palakaibigan sa iyong organisasyon? Tama ka. Tumango si Tyr at sinabing, para sa okusyong ito, kung saan ikakasal si Juan sa iyong anak, sa pangkalahatan, lahat ng hari at general ng ating Regal Palace ay dapat na narito para dumalo sa kanilang kasal. Tutal, magkaibigan sila ni President Yates. Kami ay halos tulad ng mga miyembro ng pamilya. Gayunpaman, dahil sa pagbabawal ng gobyerno ay naharang ang Regal Palace sa pagpasok sa bansa. Pinagbawalan nila ang maraming tao mula sa ating Regal Palace na sabay-sabay na magpakita. Sa pagsasalita tungkol sa paksang ito, bahagyang naging solemn na ang kapaligiran sa eksena. Huminga ng malalim si Walter. Baka sa kanyang mukha ang kawalan ng kakayahan. Ipinaliwanag niya, ito ay partikular na nilapitan ng hari ng Siamese tungkol sa bagay na ito dati. Kahit na sinubukan niyang bawiin ang pagbabawal at hayaan ang iyong mga kaibigan mula sa Regal Palace na dumalo sa kasal, ngunit tiyak na tinanggihan niya ang aking kahilingan. Kabanata 1400. Ang Sing-Sing. Mr. Summers, alam mo na ang aming bansa ay hindi isang malaking bansa. Sa makatuwid, kailangan nating maging maingat sa lahat ng ating gagawin. Dati, ang kaguluhan na dulot ng iyong Regal Palace at Orpheus ay nagdulot ng matinding epekto sa loob. And Regal Palace also happens to be the #1 organization in reign. Sa makatuwid, sana maintindihan mo ang mga paghihirap namin. Tumango si Tyr. I can understand that. Pero, kung pareho tayong magtutulungan sa mga susunod na araw, mahirap para sa ating kooperasyon na maging maayos sa pagbabawal na ito. I will work on this. As for now, since all of Regal Palace's industries and businesses are reasonable and legal, it shouldn't be a problem for our family to cooperate with you. As if we can expand and strengthen ang mga negosyo sa hinaharap, maaari tayong maglaan ng oras, sabi ni Walter Ma. Tumango ulit si Tyr. Totoo yan. Halika, Hari Ma. Para sa ating pangmatagalang pagkakaibigan, nais kong i-toast ka sa ngalan ng Regal Palace. Bahala ka. Itinaas ng magkabilang panig ang kanilang mga baso at ibinaba ang alak. Pagkatapos noon, sa halip na pag-usapan pa ang kanilang collaboration, casual na nag-chat sina Tyr at Walter. Nang makainom na sila at makakain ng busog, dinala ni Walter si Tyr at ang kanyang mga kaibigan sa isa pang gusali sa loob ng estate. Isa itong pribadong gym, na matatagpuan sa timog na lugar ng estate. Napakalaki nito, at napuno ito ng lahat ng uri ng fitness equipment. Nang dumating si Tyr at ang kanyang mga kaibigan, nakita nila ang maraming tao na dumaraan sa lahat ng uri ng pagsasanay. Itinuro ang mga taong iyon, sinabi ni Walter, ang mga lalaking ito ay ang mga elite na inaruga ng aming maharlikang pamilya. Dati silang mga sundalo. Ang aming pamilya ay may karapatang mag-assemble ng aming sariling pribadong hukbo. Para sa tulong militar sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari. Siguradong walang pagmamalabos sa mga sinabi ni Walter dahil personal na nasaksihan ni Tyr at ng iba pa ang lahat noon.
Noong si Juan Yates ay pinilit sa isang desperado na sitwasyon ni Darkshire at ng iba pa, si Tyr at ang kanyang mga kaibigan ang sumugod upang iligtas ang kanyang mga nasasakupan. Sa kalaunan, humantong ito sa pinakahuling pagbubunyag ng mga balak sa pagitan ni Tyr at Darkshire. Noon, sabik na sabik si Mona na iligtas si Juan kaya humingi siya ng tulong sa militar ng Thai. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na si Darkshire ay napapaligiran na ng hukbo, nakatakas pa rin siya sa huli. Mr. Summers, nabalitaan ko na ang mga manlalaban mula sa Regal Palace ay ang pinakamahusay sa pinakamahuhusay. Nagayos ako para sa isang single elimination tournament. Sa tingin ko magugustuhan mo ito, sabi ni Walter. Ganun ba? I'm looking forward to it, nakangiting sagot ni Tyr at tumango. Naglakad ang grupo hanggang sa loob ng gym, kung saan mayroong isang napakataas na singsing. Gawa sa bakal, ito ay may patong na padeng sa sahig at napapaligiran ng mga tanikala na bakal na kasing kapal ng palso ng isang tao. Ang singsing ay napakatibay. Imposibleng lumaban ang mga ordinaryong tao sa ring na ito, at iisa lang ang paliwanag niyan. Ito ay dahil, kadalasan, tanging ang mga bihasa sa paggamit ng kanilang panloob na lakas ang makakalaban sa ring na ito. Ang panloob na lakas ay hindi isang paraan ng paglilinang na magagamit lamang sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Ang mga transcendent na mandirigma ay naroroon din sa ibang mga bansa, sila ay tinawag na iba. Mula sa malayo, napansin ni Tyr na ang isa sa mga bakal na kadena sa paligid ng singsing ay may ilang mababaw na fingerprints na nakatatak dito. Halatang halata na kinurot ito ng kamay ng kung sino. Makiupo ka. Napangiti si Walter habang inaakay sila paupo sa mga upuan sa harap ng ring. Sa oras na ito, ang ilang mga mandirigma na nasa kalagitnaan ng pagsasanay ay nagsimulang maglakad papunta sa kanila. Hindi nagtagal, dalawang matipunong lalaki ang nagpakita sa ring at sumaludo kay Walter. Mr. Summers, these two men are the top fighters of my royal family. Mag-aaway sila ngayon. Kung may pagkukulang man sila, sana mabigyan mo sila ng gabay. Pumalaklak si Tyr habang sumagot, King Ma, you are way too polite. I wouldn't really able to give them any pointers, as the way everyone fight is different. I don't think combat requires a specific set of moves. Hanggat maaari mong talunin ang kalaban, iyon ang pinakamahusay na paraan. Mula sa gilid, biglang nag-thumbs up si Zik Ma kay Tyr. Sumang-ayon siya, tama ka. Ang insight ni Brother Tyr ay halos kapareho sa akin. Hindi lang sa boxing, pero the same theory also applies to everything else. We just have to see the results, not the process. As long as we can manalo, iyon na ang pinakamahusay na paraan. Hehe. Natawa si Tyr, pero hindi na tinuloy ang usapan. Sa oras na ito, nagsimulang mag-away ang mga lalaki sa ring. Ang magkabilang panig ay pabalik-balik. Ang kanilang mga galaw ay napakalakas, parehong sa mga tuntunin ng lakas at bilis. Ilang minuto lang ay natapos na ang laban. Dinurog ng mas matangkad na manlalaban ang kanyang kalaban na may ganap na kalamangan. Nakataas ang magkabilang kamao, tuwang-tuwa siya sa kanyang pagkapanalo. Kung ang dalawang ito ay susuriin ayon sa mga ranggo ng Celestial Empire, silang dalawa ay magiging mga powerhouse sa antas ng Grandmaster. Ang unang round ay sinundan ng pangalawa. Sa isang maikling panahon, 5 round ang ginanap. Puspusan ng paligsahan, at bawat laban ay nasasabik sa karamihan habang sila ay nanunood. Ang mga ganitong uri ng mga laban sa boxing ay tiyak na hindi maihahambing sa mga laban sa boxing sa ilalim ng lupa. Kaya, habang nagpapatuloy ang mga laban, mas malalakas at malalakas na manlalaban ang pumasok sa ring. Ngunit mula sa simula hanggang sa wakas, napansin ni Tyr na kahit na ang mga manlalaban na ito ay gumamit ng kanilang bilis at lakas sa maximum, wala sa kanila ang gumamit ng panloob na lakas. Marahil, hindi alam ng mga taong ito kung paano gumamit ng panloob na lakas, na nangangahulugang ang mga fingerprint na nakita ni Tyr sa chain ay iniwan ng ibang master fighter. Bagamat ang torneo ay tila napakakapanapanabag sa karamihan ng mga tao, sa katunayan, kina Juan Yates at Clifford Han, ang nangungunang brass ng Regal Palace, tila may kulang sa mga laban na ito. Mula nang ibigay sa kanila ni Tyr ang lihim na paraan ng paglilinang ng lakas sa loob ng pamilya Windsor, bawat isa sa mga bigwig ng Regal Palace na ito ay naging transcendents. Dahil dito, hindi sila gaanong interesado sa panunood ng mga ganitong uri ng ordinaryong labanan. Sa pagtanggap sa mga pahiwatig mula sa banayad na reaksyon ng karamihan, hindi napigilan ni Walter ang tumawa ng malakas. Mga Ginoo, susunod na ang magandang palabas.
Ang susunod na laban ay ang climax, paliwanag niya. Walter clapped his hands. Trigon, ikaw na ang susunod. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas mula sa gilid ng singsing ang isang lalaking nakahubad ang dibdib. Siya ay nasa edad 30s. Si Trigon ay hindi ganoon katangkad, halos 160 centimeters ang pinakamarami, ngunit medyo balanse ang proporsyon ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay kasing tigas ng bakal, lalo na ang ibabang bahagi ng kanyang nakalantad na mga binti. Siya ay napunit na may mga kalamnan na kasing higpit ng mga likaw ng ahas. Sa sandaling nagpakita ang lalaking ito, nagbigay siya ng isang kahangahangang aura na tila naninindigan sa lahat ng naruroon. Sa kasalukuyan, nasa ring ang isang matipunong lalaki na higit sa 190 centimeters ang taas. Nang makita niyang sumulpot si Trigon, agad na lumiit ang kanyang mga mata, ngunit hindi nagtagal ay paspusang iwinagayway niya ang kanyang nakakuyom na kamao. Ikinagagalak kitang makilala, Trigon, ang 9 na beses na kampyon sa Muay Thai. Ngayon, gagamitin ko ang aking kamao para basagin ang iyong ulo.